Another series of Christitude, experiencing Christ one another. And this time, ato pagkaisgutan is admonish one another. So makita nato diya sa Romans chapter 15, verse 14, or admonishing one another. Okay. Admonishing or admonish one another is vital in Christian life. Nga naman vital. Tungkol it protects and strengthens both individuals and the church as a whole. It keeps the church holy, growing, and healthy. Now, Romans chapter 15, verse 14, was letter by Paul to the believers in Rome. Okay, both Jews and Gentiles. But in 15, verse 14, Paul addresses letter to the Gentiles believers with confidence. Ingat pa ni Paul. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and enabled to instruct or admonish one another. Okay. So makita na to din nga gi-acknowledge ni Paul ang ilang maturity and their ability to teach others, indicating they are grown in maturity. No, mawita makaingon ta sa Romans chapter 15 verse 14, nindot siya nga first nga pamalandungan nga kung sa diin gi-express ni Paul ang iyang confidence, ang iyang pagka-satisfy in the believers in Rome, especially those Gentiles believers. May nga ganito admonishing or admonish. Sa ipasabutan na. Sa ESV version, gamit diha instruct. It means to warn, advise, or correct someone kindly. Dili siya out of pride nga pag-correct. Diba? Kung dili kindly, samot na sila kung nagbuhat og dili maayo or nag-struggle sila sa sala. Mawabitaw tong, di ba, last month, atong gisgutan sa Galatians chapter 6 verse 1, those who are spiritually mature nga maoy mo tabang, mo restore sa mga bago who struggling with sin. Now, regarding sa itong pagkaisgutan karon, admonish one another means loving warning, correcting or encouraging fellow believers when they are going astray or need nila og guidance sa ilang pagtuo. Apan, kinahanglan og dapat natong timanan, it should be rooted with care and concern, not judgment or superiority. Kay maunay makatangtang sa karakter sa Ginoo. Maunay maka-question sa Ginoo nga atong ginaserbisyo o ginalagaran. Maunang karon kabuntagon, mo dive into sa affirmation ni Paul to the believers in Rome. So makita nato diha. Ingon ni Paul akong balikon, I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourself are full of goodness, filled with knowledge, and able to admonish or instruct one another. So kining goodness, knowledge, and admonish one another, mga pag-affirm ni Paul to the believers, to the Gentile believers in Rome. So mo na itong mo dive into sa kani mga butanga. Okay, matod pa ni Paul, number 1, they are full of goodness. Ingan pa kanina sa verse 14, I myself am satisfied. Nalipay ko, convinced ko about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness. Now, sa may pasabot ni Paul, sa diyang miingon siya, you yourself are full of goodness. Ang goodness din dili lang siya kutob sa imong baba. Ang balikon, ang goodness nga gimension ni Paul, dili lang siya kutob sa atong baba. Sometimes, ang atong baba mas maayo pa kaysa sa atong buhat. Di ba? Exaggerate kayo ang atong baba compare sa atong buhat. Now, but it reflects Christ-like character which produced by the Holy Spirit. So, ang goodness din dili lang siya kutob sa baba, kundi nidamag, ni-reflect sa atong kinabuhi ang Christ-like character nga gihatag or giproduce sa ato sa balang espiritu. Now, in the original context, the word goodness, same as gigamit niya sa Galatians chapter 5, the fruit of the Holy Spirit, means agathosonai or agathosonai.
Mingon ta gani agathosonai, it means kanabitong kasing-kasing nga sentro diha sa Ginoo ug nakahimaya diha sa Ginoo. Willingness to help others or to serve or build up others. A lifestyle or kinabuhi nga ni-reflect ang fruit of the Holy Spirit. Diba? When Paul says to the believers or Gentiles believers in Rome, you guys grown in goodness. You are being good to others. Ang nakanindot pag yun niya na, ang inyong pagkamaayo, di lang kutob sa inyong mga baba. No? Pero nakita or diha sa inyong action, ang the best part, kay ang Christ-like character ni reflect sa inyo ha, as Gentiles believers. No? Be reminded that goodness is not something earned pinagi sa atong pagpaningkamot. Like maningkamot ka to be good. Dili. Diba? That goodness comes to a life shaped by the Holy Spirit sa atong mga kinabuhi. Diba? Fruit of the Holy Spirit. So mo na, nindot kaya siya tanawon, ang affirmation ni Paul to the believers, mga igsoon, my brothers and sisters in Gentile believers in Rome, grabe nindot kayo pasalamatan ng Diyos. Lipay kay ko nga isulti ka ninyo that guys, you yourself are full of goodness. Diba? Nindot kayo ang pagdasig ni Paul sa believers in Rome. No? And then, while nagbuhat ko ani, while nagtuon ko ani, nakaunon ako sa ato ang kaugalingon ba? How about sa ato? Kung ibutang nato ang atong kaugalingon sa mga magtotoo sa Roma, like for example, padalhan ni Paul ang church sa First Evangelical Free Church. Unsa kay kasuwat ni Paul sa ato? Ba? Makaingon ba ni si Paul sa ato? You guys full of goodness. Or let's say moingon si Paul, you guys full of pride. You guys full of envy. Ingon na ba ang masulti ni Paul? So kita'y maka-assist sa ato kung sa condition sa ato, kung ingunaan ni bata or dili. Or basen later on niya sa Hebrews ang atong madungog. Di ba? Tanaw na to. Later to the Hebrews. Hebrews chapter 5, verse 12 to 13. Anyway, Hebrews was written by a Jew to its Jews audience. For though, by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. Na kuya sis na to atong simbahan. Kuya sis na to ang atong kaugalingon karon mga igsoon. Makaingon ba ang Ginoo full of goodness? Or makaingon ang Ginoo nga dapat teachers na mo karon. Ano mang wala man mo ni tubo. Nga naman wala mo ni grow in spiritually. Ano nagpahabilin man mo diha, di ba? Note, by this time you ought to be teachers. Diba? Paul, ang atong madawat ba, Paul's letter to the Romans or letter by Jew to its Jew audience. Nga naman importante ang goodness. May bawa na to ko. Ano importante ang goodness? Why is it important? Number one, they are full of goodness. Since Paul affirmed their goodness first, makaingon tayo importante even sa atong panahon karon. Nga naman siya importante? Number one, it reflects God's character sa atong kinabuhi. Di ba? When Paul says to the believers, you guys are full of goodness. I am satisfied, I am convinced that you are full of goodness. Nga naman nakaingon si Paul, nga naman madasigon si Paul, nakaingon sa mga believers or the Gentiles believers in Rome, tungod sa ilang kinabuhi, mo reflect si Kristo. Mausad na sa ato mga igsoon. Nga naman kinahanglan ta magmaayo, nga naman kinahanglan ta ma-full of goodness, tungod mo reflect ang character sa Ginoo sa ato. Ang goodness, reflection sa kinaiya sa Ginoo. Kung kinsa ang Dios nga imong gituuhan, mo reflect ka na sa imong binuhatan, mga igsoon. Di ba? Remember, God is the ultimate source of goodness. Kung kita magtotoo are full of goodness, mo reflect ang character sa Ginoo sa ato, which is siya maayo, kita usab mahimog magmaayo sa uban. Di ba? Remember? Unsa ka maayo ang Ginoo. Taliwa
sa sala sa tao. Taliwa sa atong on and off nga pag-serve sa Ginoo. Taliwa sa atong mga sala. Still ang Ginoo maayo kaayo kanato mga igsoon. Amen. Kaya hantod karon buhi pa ta. Kay kung ang Ginoo dili maayo kanato, di na ta moabot og masaron, Mayo. O di na ta moabot og May, di ba? Ang goodness usa sa mga fruits sa spirit, and the moment nga atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas, ang Holy Spirit usa sa iyang fruit ang goodness gihatag sa atoa. Di ba? But that goodness needs to be cultivated. Pinagi sa atong pagtuon sa maayong balita, pinagi sa atong pagserbisyo, pinagi naton sa pag-obey sa Ginoo, makultivate ang fruit, that kind of fruit, di ba? When you do good, ayaw iti credit sa imong kaugalingon. No one is good except from God. Ang goodness nga naa nato karon mga igsoon, hatag ka na sa balang espiritu. Mao nang dapat sa atong kinabuhi mo reflect ang karakter sa Ginoo. Ikaduha, goodness is a sign of maturity. So diha na ito ma-assist. Pila na ta katuig din sa first? Pila katuig? 69 years? Sakto ba? Dugay na, di ba? Kumusta naman ang atong maturity? Wala ko maingon, 69 years na tatanan. Kumusta naman ang atong maturity? Di ba? Goodness is one of the fruit of the Spirit mentioned in Galatians. Sa unsa nga, sa ingon-ani nga pamaagi, ma-assist nato ang atong kaugalingon kung kita spiritually mature or dili pa. Nakita ni Paul ang ilang pagkamaayo as evidence nga sila mitubo og kasaligan. Aboy kita mga igsoon. Kung i-assist nato ang atong kaugalingon, di ba? Satisfied ba ka nga ikaw maayo karon or dili? Kung kitang pastoryaon, satisfied ba ta nga good enough na ba ko or dili pa? No? Sa atong panahon karon, ang spiritual growth makita og mabati tinuod pinagi sa atong kinabuhi, di ba? Makita diha ang marka sa pagkamaayo. Dili lang kutob sa baba, dili lang kutob sa istorya, makita sa atong binuhatan. Unsa man gani ang motto karon sa mga politiko? Kung politiko ni paingon, kasagaray sulti nila, istorya ang pasultion. Di ba? Buhat ang pasultion, sorry. Buhat ang pasultion, dili ang istorya, di ba? Kasagarang motto sa mga politiko. Indicating daghang kog nabuhat. Angay ko ninyo ibutar kay daghang kog nabuhat. How about kita Christians? Di ba? Ni-reflect ba ang karakter sa Ginoo sa ato sa pagbuhat og maayo? Di ba? Or ni mature ba ta sa ingon aning pamaagi? Goodness is missional. Nga naman mission? Nga naman missional? Umingon tag missional, to be missional means to live a life kanabitang mindset nga natay mindset sa mission. Mission. It's about seeing your everyday life as part of God's mission to reach people with the gospel. Di lang pag-church-church, pagsimba. Di lang pagsulubog maayo atong simbahan, and then pag-uli, wala na. Your goodness become witness. Ang atong pagkamaayo, bisan dili ta mo storya, bisan dili ta mo sangyaw, bisan dili ta mo isgot ni Kristo, kung si Kristo mo reflect sa atong binuhatan, daigo nila ang Ginoo. Same as God commanded sa Matthew. Wala gi-mention din. Wala na ko nabutang. Matthew chapter 5 verse 13. You are the light, you are the salt of the earth, but if the salt lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the feet. And then, pag-abot sa 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good works, which give glory to your Father who is in heaven. Diba? God's, kung mo reflect sa atong mayong binuhatan, ang light sa Ginoo, daigo nilang Ginoo sa atong kinabuhi. Diba? God's light reflect on us, maong it is our mission nga ang Ginoo mao'y mudanag kanato pinaagi sa atong pagbuhat og maayo. My prayer masusama ta sa mga believers in Rome
Gentiles believers in Rome. Diba? They are full in goodness. No? Mausap ang mahitabo ka nato. Ikaduha, gi-affirm ni Paul, ang they are filled with knowledge. You are full of goodness and then filled with all knowledge. Tag knowledge. Knowledge here is referring to spiritual and practical understanding of God's truth or biblical wisdom. Ang knowledge dili lang siya academic, though some part makaingon ta, pero ang knowledge most na mentioned in here is like pagbuhat o kahibalo mahitungod diha sa Ginoo. Practical and spiritual understanding of God's truth. When you say God's truth and God's biblical wisdom. Kung mingon ta God's truth, it is absolute truth. Reality kung kinsa ang Ginoo. Unsay kahibalo nato mahitungod sa Ginoo, while biblical wisdom is ability to apply that knowledge, to apply truth, God's truth in everyday life. Like for example, ang atong Dios balaan, God's truth. And then ang biblical wisdom, since ang akong Dios balaan, ako manginabuhig balaan. Di ba? Since ang akong Dios balaan, ako mo palayo sa sala. Since ang akong Dios balaan, ako maningkamot uban ang grasya sa Ginoo nga mahimaya ang Dios. Paul affirms that they know about the truth ug naningkamot pagyud sila sa pagbuhat niini. Maong sa ingon ana nga pamaagi nahimo silang filled with knowledge ug ilang gikinabuyang kamatuoran. They have been equipped with solid understanding of God's truth, enough to live rightly and to instruct or admonish one another. It doesn't mean they know everything. Human rata, na ay limitation ang atong una-una. Pero to know more about God, mas maibawan nato, mas masabtan nato ang saving grace sa Ginoo. Mas able ta or naatay kasing-kasing nga mo care sa matagusa. No. They have a mature and practical knowledge of faith. Ina ni manggod. Usa sa mga reason nga nung wala tay dili ta magunungay sa matagusa kay wala ta kasabot sa heart diha sa Ginoo. Sometimes mahunaw na nato, duty na ako every Sunday mo simba. Duty na ako every Wednesday mo apil og prayer meeting. Duty na ako every Thursday mo apil og Bible study. Pero diha lang, diba na? Pero kung nasabtan nato, kung filled with knowledge kita, mas makita nato more than padiay niini. Diba? Mao na nga gi-affirm si Paul, satisfy kayo sa pag-ingon sa believers in Rome, you are filled with knowledge. Now, sa may key factors niini. So sa mga key factor niini, solid grasp of salvation. Kay balo sila ug ilang nasabtan na ang Dios, ang plano sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Romans believers or Gentiles believers in Rome understood the core truth of the gospel nga mausad ang gi-explain ni Paul ngadto sa iyang letter, di ba? Ug tungod niini nahibaluan og nasabtan nila ang saving grace sa Ginoo taliwa sa sala sa mga tao. Maayo ang ilang pagkupot sa foundation sa ilang kaluwasan, di ba? When Paul says they are filled with knowledge, he acknowledging a deep understanding of God's saving grace. God's work through Jesus Christ, dili lamang kamaturan niini apan ang gahom niini sa kaluwasan sa tanan. Aduna sila ligon nga pagsabot sa kaluwasan and a result mitubo sila diya sa kahibalo ug nagtabang kini sa ila sa pagtudlo usab sa uban. Abot kita. Asa ra kutob ang atong kaluwasan? Ang atong nasabtan sa kaluwasan. Ipakamatian ta sa Ginoo. Gidawat na to sa Ginoo, naluwas ta. Diba? Diha lang bagutob. Or nakita nato ang kinatibuk-an sa plano sa Ginoo. Nga di lang kita, kundi katawhan ang gipakamatian sa Ginoo. May momantang selfish. Kung kagalingon na nato tanahon, even kani mo pray ta, nga atong kagalingon natong unahon. Tinuod? Tinuod, di ba? Pero kung natay solid grasp sa salvation, natay ligon nga kupot or paggunit sa salvation, masabtan nato ang kinadibuk ang plano sa Ginoo mga igsoon. Then
mutabang kini kanato mo instruct sa matag usa or mo admonish sa matag usa. Ikaduha, kini sad usa mga nindot kayo nga ako na with regards sa field with knowledge, sound doctrine, which is naisgutan sa diya sa Book of Rome. They are well grounded in Christian teaching, including relationship between Jews and Gentiles. Gisgutan na ni Paul. Difference between faith and works. Gisgutan ka na ni Paul. Grace and obedience. Some of these doctrines na discussed throughout the Book of Romans. Mabitaw nga, the Book of Romans is one of the most important books in the Bible. It talks about doctrine which is important sa ato nga pamalandungan. It teaches and explains doctrine of salvation. Giklaro gini regarding faith and work. Gi-address sa dinhi ang atong condition, kitang tanan makasasala. For all sin and fall short of the glory of God. And then, ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang grasya sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo kinabuhin dayon pinagi ni Ginoong Jesucristo. Nagtudlo sa kinatibukan sa pagmando sa Dios, gituno din ang kaluwasan tanan both Jews and Gentiles. Mo na nga while studying this, nakaingon ko ba? Mao day nakaingon si Paul. They are filled with knowledge. Tungod ilang gi-priority ang mga important teaching nga dapat i-practice sa usa ka Kristohan. Nindot mamalandungan ang Book of Romans. Diba? Na sila solid foundation regarding sa sound doctrine. Wisdom to apply. In the original context, the word knowledge, it includes not just information, but an insight of practical understanding. The ability to live out and apply God's truth. Kini nagpasabot pag kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo, paghigugmaay sa matag usa, pag tinabangay, ang ilang mga ginabuhat comes through the guidance of the Holy Spirit o pagtudlo sa uban nga adunay grasya. Pahinumdum lang ma-miss out na to good sometimes ang grace sa Ginoo, ang saving grace sa Ginoo. Since we are spiritually mature, ang pagdeal nato sa uban sometimes harsh, di ba? O di sad ta kabantay sa atong kaugalingon nga ni sobra na dieta, which mulid sa ilaha nga mo palayo, mulid sa ilaha nga di na lang mustorya, mulid sa ilaha nga dili mo tubo grow. Usay kita po ang mga spiritually mature mo o yung factor pod nga nagsunod ka nato dili mo grow spiritually. So be reminded that ang pag-instruct sa matag usa should be done sa painobsanon nga pamaagi. Dili siya sa pride nga pamaagi. Now, Romans chapter 15, verse 14, I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourself are full of goodness, filled with all knowledge, able to instruct one another. Again, admonishing one another, kabantay mo. Nga naman ang admonish or ang instruct, ulahi siya, wala siya giuna ni Paul. Wala man siya nga, I am satisfied with you, brothers, that you are able to instruct one another. Di ba? Tungod, in order for you to instruct others, dapat full of knowledge ka, full of goodness ka. O saan ni mo pag-instruct kung wala kayong hibawaan? Di ba? O saan ni mo pag-instruct sa uban kung dili ka grounded diha sa imong faith? O saan ni mo pag-instruct sa uban kung dili pod sound doctrine ang atong ginatudlo or ang basis sa atong pag-instruct sa uban? Mabitaw nga, sa kamakanunayon, sige kong remind sa mga believers, kumusta na yung taon ng inyong pagbasa ng Biblia? Remember mo, last month, o sa kong pangutan na, kumusta na mga itong pagbasa? Ingon, padayon. O kabaw, kung nagpadayon ba mo, wa. Pero, kung saan na ito pag-instruct, tinunanay, kung dili ta mutuon sa pulong sa Ginoo. Kung saan na ito pag-set an example to others, kung dili sa ta mo pray. Sa mga na nga, importante kayo kini nga mahimutang ma-full of good and then ma-filled with knowledge for us able to instruct others. Those are evidence that they are able to admonish or instruct other. Kini mutudlo sa uban, mo guide sa uban, dili sayon. Dili sad sa base sa hype. Diba? Sanglit kay nakita na video, mao na ni. Diba? So dili siya ingunana. And lastly, able to admonish others. And able to instruct
one another. Again, admonishing one another is a vital in Christian life. Nga naman, kaya to protect and strengthen both individuals and church as a whole. It keeps the church holy, growing, and healthy. Unaw naragod ninyo, kung walay mo admonish na to dinhi, bisan unsa lang atong i-practice dinhi sud sa simbahan. Kung walay mo instruct na to, bisan unsa na lay atong buhaton, di ba? Nganong vital man siya, nganong importante man sa simbahan, kay dili mo grow ang church kung walay mo tudlo, kung walay mo badlong. Di ba? Kung dili ta mag-unungay sa matag usa kanato. Sa ingon nga paagi, sa ingon paganiha, vital reason, it protect and strengthen the church. These are some reason why admonishing one another is vital. Number one, nga naman importante kini nga mag-unungay ta sa matag usa. Strengthen the church. Ang pag-unungay nato, ang pagbadlungay nato sa matag usa, magtabang ka na nga mulig-on kita as one body of Christ. Di ba? When I say church, I mean body, not the building. Di ba? Remember, a church that admonish one another is united, strong, able to fight against false teaching. Kaya nagkahiusa man ta. Nagunungay man ta, nagbinadlungay man ta. So kung adunay false teaching o adunay false practice, makayo ta, oy, dili na biblical. Oy, dili na siya sound doctrine. Oy, dili na siya makapahimaya sa Ginoo, di ba? Kay ang magunungay ta sa matag usa, magtinabangay ta sa matag usa, magbinadlungay ganita sa matag usa, diha good mas mabuild ang atong panag-uban o panag-higala as body of Christ. Di ba? Kung aduna gani usa nga maisalaag, na ay gentle reminder that helps them sa nga mabalik sa daan. Dito, pasagdan na ito. Naiusa, nag-struggle sa sala, pasagdan na ito, tanaw na ito. May mabuhat. Diba? Pero kung magunungay ta, mag-instruct siya sa matagusa, dako siya taba nga ma-strengthen ang church. Nag-promote kinig unity, instead nga magmarites or maghilom, ma-priority kini ang pag-istoryaan ay and then ma-restore ang usa sa fellowship. Ha? Kung ingon nga ni gayta diri sa first CFC, pagka nindot pamalandungon. Nindot kay tanahon. Kita nagunungay sa matag usa, kita nagkayusa para sa kaymayan sa Ginoo. So strengthen the church. Ikadua, it promotes growth and maturity. Colossians chapter 1 verse 28, it says, Him we proclaim, Paul says to the church in Colossae, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Now, this is Paul's letter to the Colossae, not to the Romans believers, but sa verse 24 to 29, na-highlight din ang letter to the church where lipay kay si Paul taliwa sa iyang mga pag-antos. Kaya nga naman, kay ang maayong balita na spread. Di ba? And then, pag-abot sa verse 28, na-highlight diha ang result sa pag-unong nila sa pagkatag-usap. Pag binadlungay sa matagat, which nag-result og maturity. Di ba? Kaya ang pag-admonish sa matag-usap, makatabang ka na ito nga mutubo ta sa pagtuo og mahimutang mature isip usa ka Kristohanon. Nasabtan? Dapat na tayo spiritual accountability. Dapat accountable ta sa atong mga kaigsuonan. Remember, we are one body in Christ. Dili ta divided. Di ba? Usa ta kalawas ni Kristo. Dapat accountable ta sa matag usa. Being accountable, spiritually accountable, importante kaayo sa usa ka body sa Ginoo nga mutubo. No? Pahinumdum lang. Dili sa tanang panahon sakto ta. Even pastors, even leaders, na mga panahon nga kita'y mabadlungan. Kung kita gani mabadlungan, busad. Diba? Ang Ginoo ra may perfect. Amen? Makasalaman ta. Diba? Kapag madili sa kalibutan, nindot kayo nang mabadlungan ta, matudluan ta. Diba? Admonishing in Christ, admonishing one another is vital in church for its growth. Pero nga, kaya ba mo?
it faces problems. Nindot siya para sa growth and maturity, pero na may mga problema. Ewan mo sa problema? Ano yan? Pride and resistance to correction. Nabataan ni wala? Di ba? Pride and resistance to correction. O sa'yo mahadlok ta, kanapitong, daghang mga tao mag-struggle nga mo accept og correction tungod sa garbo. Kanus aragod ka na imong Kristohanon. Ba? Ako, anakos tumoy sa mangga, joke. Nanako diri. Ikaw bago pa, ako istoryaon ni mo. Diba? Remember mo, gamiton sa Ginoo ang mga gagmay nga butang para pakaulawan ang mga dagko mga butang. Gamiton sa Ginoo ang mga hinay para ipakaulawan ang mga kusgan. Gamiton sa Ginoo ang mga bago, sometimes for us, or most often for us who is spiritually matured, nga mabadlungan para makamata sa kamatuoran. Kung mabadlungan ganita, paubos sa pride. No? Proverbs 12:1. Tanawan niyo. Whoever loves discipline, loves knowledge. But he who hates reproof is stupid. Hindi ito tawagan ka stupid. Di taganahan. Pero kung ingunanay gani pride o resistance for correction, bugo kay ta. Stupid. Ikaduha nga problema, fear of offending others. Mao sa din problema sa jatowa. Nganong dili ta mo correct sa matag usa. Usahay madlok ta mo storya sa kawaturan kay di ta ganahan nga ma-offend ang uban. Diba? Kung mao na tong mindset, dunay mga sala or let's say immature pang mga buhat within the church nga ma-tolerate o kini mo padayon sa binuhatan nila sa simbahan. Mao ba na ang gusto nato mahitabo sa ato Dili. So dapat magbadlong ta. Kung mabadlungan ganita, isa ta magpasigarbo. Okay. It reflects love. Kaya mo, ang sala mao'y dako kaya nga factor na dili ta mo grow spiritually. Ang balikon, ang sala mao'y dako kaya nga factor nga dili kita mo grow spiritually. True love doesn't ignore sin. Nga ni manggod mga igsoon, kay bawta sa kamatuoran, kay bawta sa biblical basis, diba? Since we're reading His Word, when someone nagbuhat og dili maayo atubangan sa Ginoo, kay bawta when someone struggling with sin, diba? Galatians chapter 6 verse 1. But the problem is maglisod tag istorya. Di man taga nahagubot. Diba? Most of us mo keep silent na lang in order to keep the peace. Diba? Di ta ganahan og gubot instead nga atong tabangan na makagawa sila sa sala or kita sa sala, di na lang kay di ta ganahan away or maggubot-gubot niya pa, mag-divide. Admonishing or sa tong verse dito lang. Admonishing one another or admonish one another is an expression of true love. Kapatay mo sa mga ginikanan, nga naman, disiplinawan niyo yung mga anak. Tungkol inyong gihigugma, nga naman, bunalan niyo yung mga anak. Tungkol inyong gihigugma. Same as instruction or pag-instruct, pag-admonish. Admonish an expression of true love. Admonishing is not about judgment, it's about love in action. Nagpakita kini sa tinuod nga paghigugma. Helps the believers spiritually healthy. Nakita niyo kung sa kanindot ang pag-admonish nato sa matag usa. It helps the believer spiritually healthy. Diba? Galatians 6:1, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritually should restore him in spirit of gentleness. Admonishing one another helps correct wrong behavior before they take deeper root. Diba? Kung makaguhat na gani ang sala, lisod na kay ibton. Pero kung gamay pa gani,
And then since we are one body in Christ, mo instruct ta dayon, mo correct tayon in gentleness, mo care ta dayon in a way of nga gentle, mapugna nato nga mo take deeper root ang sala. Admonishing one another promotes spiritual health. Sa unsa nga pamaagi? It leads to repentance and renewal. Pero kung dili ta mo admonish, dili ta mo instruct, saon, di ba? A loving correction can lead someone who's struggling with sin to return to God ug ma-restore ang iyang paglakaw diha sa kamatuoran. Pero kung dili ta magpakabana, dili ta magunungay, kung pasagdan lang gani nato atong kaigsuonan who's struggling with sin nga mopadayon sa iyang pag-struggle, lisod, di ba? It prevents sin from growing. No, madako magamay ang sala, makababag sa itong pagtubo spiritually. Pinagi sa pagbadlong nato sa matago sa ma-prevent nato ang sala nga mudako o makatabang pa kini nga mahimo tang spiritually healthy. Diba? Admonishing keep our heart aligned with God, guard against sin, and leads for spiritual growth. Paghagit na ko sa matagusa. Challenge na ko sa matagusa. Pursue goodness. Seek knowledge. Diba? Practice loving correction. Sa inguna nga pamagi, makita nato, nakita are growing, spiritually mature. Be a believer who strengthens others. Don't just grow alone. Grow together, help one another to become mature in faith. Mabitaw na nga, ang pag-admonish nato sa matagusa plays a vital role in Christian life. Diba? Dili man ta mo admonish, dili man ta mo instruct without basis, di ba? Mga tagtabang sa Ginoo. Mabitaw na nga unsa na to pagkahibaw nga mo need na to i-admonish ang usa kung dili ta mo pursue goodness. Unsa na to pagkahibaw kung dili po ta mo seek og knowledge. And then unsa na to kana kung dili sad nato i-practice ang loving correction.